Good morning! For today's video ay gagawa na naman tayo ulit ng kutsinta. Pwedeng-pwede po itong pambenta, pwedeng-pwede ring pamerienda lang ng pamilya nyo. So ipapakita ko po, ito na po yung mga ingredients natin. Yan na po yung combination ng ng cassava flour and all-purpose flour. Naglagay na din po tayo ng brown sugar. Pwede naman pong white sugar kung meron. So ito nga po pala yung atsuete. Linagyan ko lang ng mainit na tubig. Pero i-rest muna natin para mas kumulay siya mamaya. Ito po talaga yung pinaka-original na kutsinta atsuete yung nilalagay. Lagay na rin po tayo ng tubig. Pangdalawang lagay para hindi mahirap haluin. Yun, nilagay na po natin lahat. Ililista ko na lang po sa baba ng video na to yung mga eksaktong sukat ng mga ingredients na nilalagay natin. Haluin lang natin mabuti, although sasalain pa naman natin yan mamaya. Ngayon naman, ilagay natin yung ley water or lehiya water. Nabibili lang din po yan sa mga grocery, sa palengke. Ganon, sa mga bilihan ng flour. Meron sila niyan. At ito na nga, salain na natin. Bali, 2 sala po yung ginagawa ko para mas maganda at mas makinis yung ating kutsinta. Ayan, 2 sala. At ilalagay na rin natin yung binabad natin kaninang atsuete para sa pampakulay. Pwede po kayong magbawas ng atsuete kung gusto nyo ng mas lighter dyan ang kulay niya. Yan, haluin pa natin ulit. Kailangan po bago kayo maglalagay sa molder ay kulong-kulo na yung tubig sa steamer ninyo. Kasi hindi po siya pwedeng magstay kasi magkakaroon ng butas yung ibabaw. Hindi magiging perfect. So, kailangan pagkatapos mailagay dito sa mga molder ay isasalang natin agad. I-grease po ang molder para hindi mahirap tanggalin ang mga kutsinta. Kahit po cooking oil ay pwede na. Ayan po, after 10 to 12 minutes, tapos na po ang ating kutsinta. Napaka-perfect. Walang butas ang ibabaw. Makinis. Ayan, tingnan nyo naman. So, every time na maglalagay sa molder ulit sa pangalawang salang, haluin mo ng mabuti yung mixture. Para naiiwasan po na hindi maging perfect yung itsura ng ating mga kutsinta. O diba, napakaganda. Ang iba ayaw ng makulay. Pwede naman pong hindi kulayan kung ano yung magiging kulay ng ng mixture nyo dahil sa brown sugar ay ayos na po yun. I-try ko nga mamaya na walang kulay. Yung brown sugar lang yung gagamitin natin na pampakulay. So, another batch. Gagawa tayo ulit. Another video na rin. So, pwede mo po itong itatoppings ng grated coconut. Pwede rin pong cheese. So, ngayon po, cheese ang ilalagay natin sa ginawa natin. Ako, 3 yung choices ko nito. Pwedeng budbud, pwedeng kinayod na niyog, pwede pong cheese. Yan, ilalagay ko na ulit yung para sa pangalawang salang. 2 salang lang naman to ay ayos na. Ubos na yung ating mixture na ginawa kanina. So, ayan, ito yung unang salang natin. O, diba, ang ganda. Perfect na perfect, walang butas sa gitna. Ito naman yung pangalawang salang na magpupuno ng ating bilao. O, diba? Pwede mo ng pangnegosyo, napakaliit lang po ng puhunan ng kutsinta. Kailangan mo lang talagang i-perfect. Manood ka lang ng video at sundin yung mga procedure para makagawa ka ng perfect. So, gadgaran lang natin to ng cheese. Pwede mong lalagyan ng cheese kung kailan nakakainin. Para fresh pa yung cheese, hindi pa nag-dry sa ibabaw. Diba? Diba ang ganda ng ating kutsinta? Perfect na perfect.
Pwede nyo pong sundan yung recipe. So, ayan na po ang ating finished product, ang ating kutsinta na perfect with cheese on top. So, isa to sa mga favorite snack ng lahat ng mga Pilipino, kasama at kapares ng kape. Thank you so much!